ang pagiging kampante ay kalaban ng kabanalan. Hindi lang kasalanan ang kalaban ng kabanalan, kundi ang pagiging kampante. Pag inisip mo sa sarili mo na okay ka na, wala ka nang kailangang baguhin sa sarili mo, eto na ako, Father Wala na akong mababago, ganito na ako Yan ang kasalanan sa Espiritu Santo. Yung huwag kang maniwala na may babaguhin pa sa iyo ang Diyos. Yung huwag kang maniwala sa awa ng Diyos na kayang patawarin yung kasalanan mo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Noong kasagsagan po ng COVID-19, yung mga close friends ko na nahahawa sa virus, siyempre, nung time na yun, nakakatakot pa no? Kala mo, baka mamatay ka anytime. Pag sinasabihan nila ako na, Father, pagdasal mo naman kami, pagdasal mo naman ako, may sakit ako ngayon, may COVID ako. Sabi ko, oo naman, pinagdadasal kita, magpagaling kang mabuti. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka pa mamamatay. Tandaan mo, ang masamang damo, mahaba ang buhay. Biro ko lang po yun, pero may katotohanan kasi doon Hindi nga kaya, baka ang dahilan kaya buhay pa tayo hanggang ngayon, may gusto pa ang Diyos na baguhin sa ating sarili? Hindi kaya meron pa tayong mga pagkakamali na kailangan nating itama? Hindi kaya may mga kasalanan pa tayo na kailangan na nating pagsisihan? Minamahal kong mga kapatid, sa ebanghelyo natin ngayon, ang may-ari ng ubasan ay naghahanap ng bunga mula sa puno ng igos. Ang puno ng igos ay kumakatawan o simbolo ng bansang Israel. Sila ay pinagpala ng Diyos sa maraming mga bagay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang hinahanap ng Panginoon sa kanila ay yung pamumunga nila. Dahil parang nasanay na lang sila na ginagawa lang nila kung ano yung ipinag-uutos, iniiwasan lang nila kung ano yung bawal. Kumbaga, nasanay na lang sila ng kung ano yung nakagisnan nila, yun na lang yung ginagawa nila. Pero may kahulugan pa ba sa kanila yon? Wala na. Kaya nga naparito si Jesus para ipakita sa kanila at sa ating lahat na kapag ginagawa natin yung mga bagay na ito, yung pagsamba natin sa Diyos, yung pagtulong natin sa pangangailangan, ito ay dapat nanggagaling sa pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa. Pero kapag wala yung pag-ibig na yun, pag hindi doon nanggagaling yung ating mga ginagawa,
baliwala. Kaya hinahanapan ng bunga ni Jesus. Nagbunga na ba ng pagmamahal yung ginagawa nila para sa Panginoon o para sa kanilang kapwa? Yun ang hinahanap ni Jesus mula sa kanila at mula din sa ating lahat. Dahil baka tayo, kagaya tayo ng mga Israelita, marami tayong mga bagay na nakasanayan, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Oo, nagdadasal tayo. Oo, nag-aayuno tayo. Nagbabahagi tayo ng biyaya sa kapwa. Nagpuprosisyon, nagbibisita iglesia, nag-iestasyon ng krus. Lahat ng debosyon nagagampanan natin pag panahon ng Kwaresma at Semana Santa. Pero ang tanong, is it coming from a heart who loves God? Is it coming from a heart who wants to please God? Is it coming from a heart who is loving God and His neighbor? Ito ba'y nanggagaling sa isang pusong tunay na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa? Dahil kung tunay kang nagmamahal sa Diyos at sa kapwa, hindi ka dapat makukontento lang sa mga ritual. Meron ka pang dapat gawin. At ano yun? Pagsisihan at talikdan ng kasalanan. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Kahit pa nararamdaman mong biyaya ng Diyos sa iyong buhay, kahit pa nararamdaman mong pinagpapala ka ng Diyos, hindi ito sapat para maging kampante ka na okay ka na sa Panginoon. Dahil ang pagiging kampante ay kalaban ng kabanalan. Hindi lang kasalanan ang kalaban ng kabanalan, kundi ang pagiging kampante. Pag inisip mo sa sarili mo na okay ka na, wala ka nang kailangang baguhin sa sarili mo, eto na ako, Father Wala na akong mababago, ganito na ako Yan ang kasalanan sa Espiritu Santo. Yung huwag kang maniwala na may babaguhin pa sa iyo ang Diyos. Yung huwag kang maniwala sa awa ng Diyos na kayang patawarin yung kasalanan mo. Kasalanan sa Espiritu Santo, yung hindi ka manalig na mayroon ka pang ibubuti bilang tao. Kasi kung tatanungin ko kayo, sino ba dito ang wala nang ikabubuti? Sino ba dito ang perfect na at hindi na kailangan ng pagbabago? Taas ang kamay. Sino dito ang hindi na kailangang magbagong buhay? Sino dito ang sobrang buti na niya kaya hindi na niya kailangan ng pagbabagong buhay? Meron po ba? Kasi nangangawit na yung angel dito, ipapalit ko kayo dito kung gusto ninyo. Ha? O kung gusto ninyo kaya, baka gusto nyo sa altar, tutulusan ko na rin kayo ng kandila. Ha? Kasi ang totoo, lahat naman tayo hindi perpekto. Amen? Kaya lahat tayo binibigyan ng pagkakataon ngayon na magsisi at magbago. Yan ang panawagan ng panahon ng Kwaresma. Even if we do all the devotions that we know, if we will not go to the sacrament of confession and ask God for forgiveness of our sins, how can we become a better person? Hindi nagiging mabuting tao yung ayaw umamin sa mga kasamaang nagawa niya sa buhay niya, maliit man o malaki. Di ba? Ikaw din hindi ka mapapagaling ng doktor kung hindi mo muna aaminin sa doktor kung ano yung maling kinain mo, kung ano yung bawal na ginawa mo, kung ano yung hindi dapat na ginawa mo. Di ba? Kung gusto mong mapagaling ka, kung gusto mong mapatawad ka, kailangan mo munang aminin sa Diyos yung mga pagkakasalang nagawa mo. At yun yung halaga ng kumpisal. Hindi tayo nagiging kampante na okay na tayo. Dahil ang totoo, hindi pa. Marami pang kailangang baguhin, marami pang kailangang pagbutihin sa ating mga sarili. Amen? Kaya alam ninyo, pag gumigising kayo sa umaga, magandang itanong sa inyong sarili. Tanong natin sa sarili natin, Lord, how can I become a better person today? Pakiulit nga po yung tanong, Lord, how can I be a better person today? Panginoon, ano yung gusto mong pagbutihin ko pa sa aking sarili? Dahil siguradong meron pa Meron pa. Kaya huwag kang magiging kampante. Yung expression na, okay na to. Para lang sa pagluluto yun, ha?
Huwag niyong gagamitin sa buhay natin. Dahil tandaan ninyo, ang bawat pagising natin sa umaga ay paalala na mayroon pa tayong kailangang baguhin at pagbutihin sa ating mga sarili. Amen po ba yon? At pagsapit ng gabi, magandang balikan mo yung iyong tanong. Have I become a better person today? Mas naging mabuting tao ba ako ngayon? Nagbunga ba ang aking pagsusumikap? Ang tawag doon, examination of conscience. Pakiulit nga po, pag-uusisa ng budhi. Yan ang solusyon para hindi tayo masyadong kampante. Palagi mong tatanungin ang sarili mo bago ka matulog, naging mabuting tao nga ba ako sa araw na ito? At kung hindi, ano ang gagawin ko bukas para mapagbuti ko pa ang aking sarili? Dahil sigurado, hindi tayo mauubusan ng dahilan para magbago. Amen? Minamahal kong mga kapatid, lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon muli ng ating Panginoon. At ngayong Kwaresma, wag natin itong sayangin. Dahil, ang sabi ni San Pablo, para sa mga taong masyadong kampante, sa mga nag-iisip na sila'y nakatayo na, mag-ingat ka sapagkat baka ikaw ay mabuwal. Si Moises sa unang pagbasa, ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Tanggalin mo ang inyong panyapak. Anong ibig sabihin nun para sa atin? Paggalang. Ang ibig sabihin nun para sa atin, huwag maging masyadong kampante. Di ba kahit sabihin sa'yo nung may bahay, feel at home. Tinatanggal mo pa rin yung tsinelas mo, yung panyapak mo. Bakit? Sapagkat hindi lahat ng gusto mong gawin, pwede mong gawin dahil wala ka sa sarili mong bahay. At yun ang paalala ng Panginoon tayo, hindi ito ang sarili nating bahay. Nakikiraan lang tayo dito. At kung meron mang kalooban na dapat masunod, hindi lang kung ano yung gusto natin, kundi kung ano yung gusto ng Diyos. Huwag tayong masyadong maging kampante. Ang tatanungin natin palagi, nagagawa ba natin kung ano yung gusto niya? How are we becoming better persons every day? Yan ang tanong natin sa pag-uusisa ng ating budhi. Sapagkat yan ang pinakamahalaga ngayong panahon ng Kwaresma. Kaya sa misang ito, yun ang hingi nating biyaya. Lord, give me the wisdom to know how can I become a better person. And Lord, please give me the strength and the determination to become the better person that you want me to be. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan para malaman ko paano ko pa mapagbubuti ang aking sarili. At bigyan mo ako ng lakas para gawin ko at maging ako yung mabuting tao na hinahangad mo para sa akin. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.